Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch and welcome back again here on our channel. So mga nilalang for today's videos, the part 3 of bakery. Mga nilalang for today's videos, the part 3 of bakery. So ayan, tumagal na naman po tayo ng ilang araw before natin na-upload itong part 3 po ng bakery. Anyway, mga nilalang, hindi po ako makakapag-shoutout for today's video. Siguro isasabay ko na lang po lahat ng shoutout ko sa next publish po natin. Kung gusto mong marinig ang pangalan mo, just comment down below your own opinion about this video after you watch this video. At isa-shoutout natin yan sa part 4 ng bakery. Lahat po na nag-comment sa part 2 po ng bakery, isa-shoutout po natin yan sa part 4 po ng bakery. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa channel na to. Mga nilalang, hindi ko na po patatagalin itong introduction natin. Kung hindi mo pa napapanood yung ilang videos natin na may kinalaman sa bakery, may lalabas po na cards dyan sa upper right side po ng screen na to. Just click that at dadalhin po kayo yan sa playlist natin kung saan naroon hakumpay lahat ng mga videos natin na may kinalaman sa bakery. Don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell para naman always updated ka sa mga nangyayari sa channel na to. Samahan mo na rin yan na pag-hit ng like button, pati na rin yung share button. And now, let's start to watch the part 3 of bakery. Huwag ka mag-skip ng ads! Bakery Part 3 Raven's POV. Stefano, nagtataka talaga ako kung ano ba talaga ang motibo mo sa paglapit mo sa akin. Imposible naman na dahil lang sa gusto mo akong makatrabaho sa hotel mo o maging business partner mo. Isa pa, hindi pa naman ganoon kakilala ang bakery ko. Hindi ko napigilang komento. Business is still business, Raven. Maliit o malaki man ang kita. At malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo bilang pastry. Sagot nito sa akin. Hindi pa ako nakakapag-react nang lumapit si Stefano sa akin sa pinakamalapit na paraan at saka ito bahagyang yumuko para magpantay ang aming mga tingin. Mula sa mga mata ni Stefano, ay kitang-kita ko ang kislap rito. Samantalang, dinig na dinig ko ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Hindi lang dahil sa napakalapit namin sa isa't isa, kundi dahil na rin sa hindi ko ma-explain na epekto nito sa akin. At bago pa man ako makapag-isip na lumayo mula kay Stefano, ay naunahan na ako nito ng isang masuyong halik sa noo. See you again, my Raven, sabi nito. Makalipas ang ilang sandali, wala na si Stefano pero nananatili pa rin akong tulala mula sa kinatatayuan ko. Wala sa loob na nahaplos ko ang noo ko na kanina lang ay hinalikan ni Stefano. Bakit ba ganoon? O bakit ba ganoon na lang ang epekto nito sa akin? Pagpasok ko sa bahay, hindi ko alam kung anong klaseng kaluluwa ang sumapis sa katawan ng mga magulang at kapatid ko. Pagkapasok ko kasi sa bahay ay dali-dali akong hinila ni Reynald at sa pilitang pinaupo. At heto na nga ako ngayon, napapalibutan ng pamilya ko. At ang dami-daming itinatanong sa akin patungkol nga kay Stefano. Maya-maya pa, nang hindi na ako makatiis sa mga tanong nila ay umalma na ako. Bakit hindi nyo pa tinanong lahat kanina? Naiinis kong wika sa mga ito. Baka kasi kapag nagtanong kami ng nagtanong ay hindi na siya bumalik dito. Sagot sa akin ni Papa sabay tapik sa balikat ko. Mukhang naka-jackpot ka, anak.
bukas na bukas din, sagutin mo na si Stefano. Dugtong pa na sabi ni Papa. Ano ka ba naman, Papa? Hindi naman nanliligaw yung tao sa akin at saka isa pa, hindi na siya makabalik dito. Sagot ko kay Papa. Minsan ay naiisip ko na sobra talaga ang kakulitan ng mga magulang ko. Pero aaminin kong malaki ang naitulong ng mga ito noong mga panahon na lugmok ako dahil nga sa pag-iwan sa akin ni Tobias. Kahit kailan ay hindi ako pinabayaan ng pamilya ko. Ginawa ng mga ito ang lahat para matulungan akong makalimot sa pangyayaring yon sa buhay ko. At malaki ang pasasalamat ko. Sila ang naging pamilya ko. Well, nakakainis lang talaga minsan ang ginagawa nilang pagtulak sa akin na maghanap na nga daw ako ng magiging karelasyon ko. Weh, hindi nanliligaw. Bakit hinalikan ka niya kanina? May panunuksong sabi ni Reynald. Nanlaki naman ang mga mata ko sa narinig ko. Don't tell me na nakikinig ka sa usapan namin. Wika ko rito na may halong inis. Well, utos ni Papa. Alangan naman na hindi ko sundin ang utos ng mga magulang ko. Alam mo naman masunuring bata ko. Pagtatanggol naman ito sa sarili niya. Nakailang hugot naman ako ng pagbuntong hininga. Para ikalma ang sarili ko dahil alam kong kapag hindi ko ginawa yon ay baka masaktan ko talaga ang magaling kong kapatid. Pero pati ang mga magulang ko o pati ang mga magulang namin ay pinagkakaisahan ako at pinipilit akong sabihin ang dahilan kung bakit ayaw kong tanggapin ang alok ni Stefano. Okay, fine. Sigaw ko sa mga sandaling yon bago ko napagdesisyon ng sagutin ang tanong ng mga ito. Para matapos na tong kalokohan na to, sasabihin ko na sa inyo. Gaya nga ng sabi ni Stefano kanina, inalok niya ako na magtrabaho sa hotel niya. Sabi ko na agad na putol dahil kay Reynald. Tanggapin mo na kasi kuya. Sabi nga ni Reynald na siya namang pinanlakihan ko ng mga mata ko. At hindi ko tinanggap dahil ayaw kong magtrabaho sa hotel niya. That's it. Period. Tapos na ang usap. Sabi ko na muling pinutol ni Reynald. Inalok din siya ni brother-in-law na maging business partners sila. Muling putol nga ni Reynald sa pagsasalita ko at sa kahit na mabilis na nagtago sa likod ni Papa dahil inambahan kong susuntukin ko ito. Natawa na lang si Papa sa narinig nito mula kay Reynald pero maya-maya pa ay biglang sumeryoso ang mukha nito. Diba? Doon nagkatrabaho si Tobias, anak. Iyon ba ang dahilan kung bakit ayaw mong tanggapin ang alok ni Stefano? Tanong sa akin ni Papa sa seryosong paraan. At dahil sa sinabi ni Papa ay biglang natahimik ang lahat. Tama si Papa sa bagay na yon. Ayaw kong magtrabaho doon dahil doon nagtatrabaho si Tobias. Papa, ano naman po kung doon nagtatrabaho ang pangit na yun? At saka wala naman na tayong pakialam sa taong yun. Isang masamang panaginip lang siya ni Kuya. At saka malay natin, kinarma na siya sa ginawa niya at matagal na palang natanggal sa hotel. Sabi ni Reynald kay Papa. Dapat hindi na maging hadlang ang lalaking yun sa pangarap ni Kuya. Dagdag na sabi pa nito. Baka pangarap niyo para sa akin. Sarkastikong sabi ko naman rito. Oh, wala naman pala tayong problema. Eh di tawagan mo na agad si Stefan na mahal. Sabihin mo ay tayo na ang bahalang
Kumumbinsi kay Raven. Biglang sabi ni Papa kay Mama. Minabuti ko na lang na mag-walk out. Alam ko kasing hindi ako titigilan ng mga ito hanggang nakikita pa nila ako sa mga mata nila. Anak, hindi pa tayo tapos mag-usap, sabi ni Papa. O di ba, tumigil kayo, sabi ko nang hindi man lang lumilingon patalikod sa kanila. Iniwan ko ang mga ito habang nagtatawanan pa. Makalipas ang isang araw, kasalukuyan na akong papunta sa bahay ng nagpagawa ng cupcake. Special request din kasi ng customer na ako daw mismo ang mag-deliver ng mga order nito. At dahil gusto kong masatisfy ang customer ko, willing ako na ako mismo ang mag-deliver o magdi-deliver rito. Kinabukasan kasi, pagtapos ng dinner ay tumupad naman si Stefano sa usapan namin kaya nagawa ko ang mga order na cupcakes at sa mga oras nga na yon ay i-deliver ko na. Sa totoo lang ay hindi ko inaasahan na triple ang ipapadala nito at hindi rin tinanggap ng rider ang bayad ko sa delivery. Kaya naman balak kong magtungo kay Stefano sa mga susunod na araw para ako na mismo ang personal na magbibigay ng bayad rito. Sus, Raven, baka gusto mo lang makita ulit si Stefano, kunwari ka pa dyan. Tukso naman ng isang bahagi ng isipan ko. Napailing na lamang ako sa kaisipang yon. Kailangan ko munang alisin sa isipan ko ang lalaking yon at mag-concentrate sa business ko. Maya-maya pa, nang marating ko ang bahay ng pagdadalhan ko ng mga cupcake, ay agad akong namangha sa bahay nito. Pero sa tingin ko ay hindi angkop ang salitang bahay dahil hindi appropriate ang salitang yon. Mas bagay yon sa mas bagay yon na tawaging mansyon dahil sa laki nyon. Nasa pinakasikat na subdivision din ang kinaroroonan ng malaking bahay. At hindi ko akalaing mayaman pala ang customer ko ngayon. Agad naman akong pinapasok ng mga kasambahay sa loob ng mansyon nang magpakilala ko sa mga ito na ako nga ang magde-deliver ng cupcakes. Kung maganda na ang bahay sa labas nito, mas doble ang ganda ng modernong disenyo sa loob nito. Halatang pinag-isipan at pinagkagastusan talaga ang interior design. It's nice to see you again, Raven. Sabi ng isang boses na siyang otomatikong nagpalingon sa akin sa pinagmumulan ng baritonong boses. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita ko si Stefano na nakatayo mula sa di kalayuan. As usual, maganda na naman ang ngiti nito. Don't tell me na ikaw ang umorder ng mga cupcake. Mariing sabi ko rito. Kung tama man ang hinala ko, hindi ako natutuwa sa ginagawa nito. At malamang din nakasama ito sa plano niya. At nasisiguro kong siya din ang may pakana ng pag-ipit ng mga order ko sa supplier. Nagkibit-balikat lamang si Stefano sa tanong ko. I'm glad na nagkita tayong muli. Sabi nito at saka tumingin sa mga cupcake
na nakapatong sa mesa. Mukhang nagawa mo naman ang lahat ng order ko. Wika nito. Sarkastikong natawa naman ako dahil sa sinabi nito. Pinaglalaroan mo ba ako, Stefano? Dahil kung planado mo ang lahat ng ito, pues hindi ka nakakatuwa. Naiinis na sabi ko rito. I don't know what you're talking about, Raven. Sagot nito sa akin. Palagi namang you don't know eh. Pwede bang huwag ka nang magmaang-maangan? Galit na sabi ko rito. Akala mo ba, hindi ko alam na sinasadya mo ang lahat ng to? Mula sa supermarket, sa supplier ko, hanggang sa bahay. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Wala ka na bang ibang magawa sa buhay mo at pati ako ay dinadamay mo sa lahat ng kalokohan mo? Dagdag na sabi ko pa rito sa galit na paraan. Hey, dear, isa ka lang. Mapag-uusapan naman natin to ng maayos. Wika nito. Don't call me dear. Sigaw ko sabay kuha ng mga kahon kung saan nakalagay ang mga cupcake. Aalis na lamang ako sa mansyon nito at dadalhin ko ulit ang mga produktong ginawa ko at ibabalik ko na lang din ang ibinayad nito sa akin pati na rin ang mga ingredient. At sisiguraduhin kong hinding-hindi na magugulo pa ang lalaking ito sa tahimik kong buhay. Hey, Raven, I can explain. Sabi nito na agad kong pinutol. Manahimik ka, itiko mo yung bibig mo. Sabi ko rito. At dahil hindi ko kayang bitbitin ang lahat ng cupcakes ng isang bitbitan lang at ayaw ko nang balikan ang mga naiwan na cupcakes, ipapakuha ko na lang ang mga naiwan sa driver. Ayaw ko nang makita pa ang mukha ng lalaking ito. Pero, nang paalis na ako ay biglang humarang si Stefano. Umalis ka sa daraanan ko. Sabi ko rito. No, hindi kita hahayaang umalis hanggat hindi tayo nakakapag-usap ng maayos. Let's talk first, Raven. Sagot pa nito sa akin na kinainis ko ng lalo. Lalo pang nagsalubong ang mga kilay ko. Gaya nga ng sinabi mo sa mga magulang ko, I'm a smart person. At dahil matalino ako, alam ko na pakana mo ang lahat ng sabi ko na agad naputol sa isang boses. Raven, yo! Sabi ng isang boses na otomatikong nagpatigil sa akin. Paglingon ko sa pinagmulan ng boses ay nabungaran ko ang isang matandang babae na kasalukuyang papalapit sa kinaroroonan namin ni Stefano. Pamilyar sa akin ang mukha ng matandang babae. Maigi kong pinagmasdan ang mukha nito kung saan pa kami nagkita. Makalipas ang ilang segundo ay nanlaki ang mga mata ko nang tuluyan ko siyang maalala. Lola Mallory, patanong na sabi ko rito, na siya namang ikinangiti nito. I'm glad that you remember me, Hiho. At gusto kong sabihin sa'yo na hindi si Stefano ang umorder ng mga yan, kundi ako. Ibinilin ko lang sa kanya na salubungin ka. I'm sure na hindi ka naman magagalit kay Lola. Diba, Hiho? Wika nito sa akin. Hindi naman ako agad nakapagsalita sa sinabi nito. Nakilala ko si Lola Mallory ilang araw nang nakararaan
sa lugar kung saan lagi kong binibigyan ng tinapay ang mga batang pulubi at namamalimos. Nang araw na yon ay matagal-tagal din kaming nakapagkwentuhan ng matanda. At sa nakikita ko, mukhang related si Stefano kay Lola Mallory. Nang balingan ko naman si Stefano, sa mga sandaling yon ay nakataas ang dalawang kamay nito bilang tanda ng pagsuko. Naramdaman ko naman ang masuyong paghawak sa akin ni Lola Mallory. We have many things to discuss here, but before that, maipapakiusap sana ako sa iyo. Wika pa nito sa akin. Makalipas ang ilang mga sandali, hindi ko alam kung paano ba ako napapayag ni Lola Mallory sa pabor na hinihingi nito sa akin. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nasa isang bahay ampunan at isa ring organization na nangangalaga ng mga abused children. Ang mga cupcake pala na ginawa ko at in-order ni Lola Mallory ay para sa isang event para sa mga bata na nasa bahay ampunan. Nakiusap si Lola Mallory na sumama ako rito at ngayon nga ay naroon ako at kasalukuyang pinapanood si Stefano na nagpapakita ng mga magic trick sa mga bata na halata namang nag-e-enjoy sa ginagawa ni Stefano para libangin sila. Hanggang sa mga oras na yon ay speechless pa rin ako mula pa kanina nang malaman kong lola pala ni Stefano si Lola Mallory. Sadyang napakaliit talaga ng mundo. Kahit pa na ilang taon din akong nagtrabaho bilang pastry pa rin sa hotel nito noon, ay hindi ko kailanman nakita ang matanda roon. O baka dahil noong mga panahong yon, ay kay Tobias lang umiikot ang mundo ko, kaya hindi ako aware sa mga nasa paligid ko. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang paglapit sa akin ni Lola Mallory, kaya naman binalingan ko ito ng tingin. Bata pa lang ang apo ko ay iminulat ko na siya sa pagtulong sa kapwa niya. Tingnan mo naman, kahit siya ay enjoy na enjoy siya sa ginagawa niya. Sabi ng matanda na halatang proud kay Stefano. Nang hindi naman ako kumibo, ay nagpatuloy si Lola Mallory sa pagsasalita niya. Raven, iho, huwag ka sanang magalit sa akin kung sasabihin ko sa iyo na ako ang nag-utos kay Stefano na hanapin ka at alokin ka ng trabaho sa hotel. Sabi nito sa akin. Aminadong nagulat ako sa sinabi ni Lola Mallory. Kung ganon, nangangahulugan lamang yon na hindi pala talaga si Stefano ang nag-aalok sa akin ng trabaho sa hotel. Teka, Lola. Mawalang galang lang po. Pero bakit niyo po ako inaalok na maging pastry sa hotel ninyo? Naguguluhan kong tanong rito. Masuyong kinuha nito ang mga kamay ko at saka pinisilyon. Magmula nang nakita kita at nang nakita ko kung paano mo pagmasdan ng mga bata sa pasyalan, malakas ang pakiramdam ko na isa kang mabuting tao. At hindi ko lang yon nakikita sa iyo kundi nararamdaman ko rin. Gusto ko sanang pagbigyan mo ako, Hiho. Please accept our offer. Magtrabaho ka sa hotel namin. Sabi ni Lola Mallory. Pero Lola Mallory, hindi po ganoon kadali ang lahat. At isa pa,
May business po ako at yun po ang priority ko. Sagot ko sa matanda. I know. Pero kahit na isang buwan lang sana, Iho. May gaganapin kasing malaking event sa hotel for 1 month. Para yun sa mga bata na nasa bahay ampunan na magtutungo naman sa hotel. Isang buwan lang ang hinihiling ko sa iyo, Raven, Iho. At nangangako ako na tutulungan ka namin ni Stefano na mapaunlad mo lalo ang bakery mo. Sabi nito sa akin. Bakit po ako? I'm sure na marami po kayong pastry sa hotel ninyo na mas magaling pa po sa akin. Sagot ko naman rito. Sa mga sandaling yon ay muling pinisil ng mariin ni Lola Mallory ang kamay kong kasalukuyan na hawak nito at saka muling nagsalita. You have a good heart, Raven. Alam mo ba na ang ginagawa mong mga tinapay ang nakakapagpasaya sa mga bata? Dahil ang kasiyahan nila ang iniisip mo habang ginagawa mo ang mga tinapay. At gaya ng mga batang napapasaya mo araw-araw sa pasyalan, gusto ko ring maramdaman yun ng mga batang magtutungo sa event ng hotel. Pag-isipin mong mabuti ang alok ko sa iyo, Iho. Pero nagtitiwala ako sa iyo na kalaunan din ay tatanggapin mo ang alok ko dahil nasisiguro kong likas sa puso mo ang kabutihan. Paliwanag sa akin ni Lola Mallory. Maya-maya pa, wala na si Lola Mallory sa tabi ko, ngunit nananatili pa rin ako na iniisip ang mga sinabi nito sa akin. Kung ganon, si Lola Mallory pala talaga ang nag-utos kay Stefano na hanapin ako nito. All this time, akala ko ay ginugulo lang ako ni Stefano at gusto lang na makuha ang kung anumang gusto niya sa akin. Nang mapatingin at pagbasdan ko si Stefano mula sa kinalalagyan nito ay parang may mainit na kamay ang humaplos sa damdamin ko. Mali ang unang impresyon ko kay Stefano na hindi ito mabuting tao dahil lang sa lapitin ito ng kung sino-sinong tao lang, especially babae. Base sa nakikita ko ngayon ay mukhang genuine naman ang pinapakita nitong atensyon sa mga bata. Kung may kasalanan man si Stefano sa akin, alam kong ginawa lang nito yon dahil gusto lang niyang mapasaya ang lola niya. Well, mukhang ako pa yata ang dapat humingi ng pasensya kay Stefano dahil sa inasal ko rito. Gusto niyo bang makakita ng prinsipe? Maya-maya'y narinig kong tanong ni Stefano sa mga bata. Opo. Sabay-sabay naman na sagot ng mga bata na halatang excited sa sinabi ni Stefano. Huli na nang ma-realize kong patungo pala si Stefano sa kinalalagyan ko. Namalayan ko na lang na hinihila na ako nito palapit o papalapit sa mga bata. Here the prince! Anunsyo ni Stefano sa mga bata. Sabay akbay sa akin. Pinanlakihan ko naman si Stefano ng mga mata. Ano kalokohan na naman to, Stefano? Sabi ko rito. Hindi nito sinagot ang tanong ko, bagkus ay iniharap nito ang mukha ko sa mga bata na sa mga oras na yun ay takang-taka ang ekspresyon ng mga ito. Smile, Raven, just for the kids. Bulong sa akin ni Stefano. Kahit naalanganin para sa akin, inilit ko pa rin na ngitian ng mga bata at batiin ang mga ito sa masayang paraan.
Pero kuya, hindi naman siya prinsipe. Kasi dapat may maganda siyang damit. Di ba po? Kasi yung laruan kong prinsipe maganda ang damit. Sabi ng isang batang lalaki. Nakapabuntong hininga naman ako sa sinabi ng bata. Ano ba kasi ang naisipang kalokohan nitong si Stefano? At pati ako ay idinamay pa nito. Tama ka, Anthony. Pero hindi lahat ng prinsipe ay nakasuot ng magarang damit. Kaya naging prinsipe si Kuya Raven para sa akin ay dahil siya ang gumawa ng mga napakasarap na cupcakes na kinain niyo kanina. At ginawa yun ni Kuya Raven para lang mapasaya kayo. Prinsipe siya dahil mahal niya kayong lahat. Nakangiting paliwanag ni Stefano sa batang lalaki. Habang nagpapaliwanag si Stefano, ay nakamasid lang ako sa mukha nito. Hanggang ngayon ay hindi ko lubos maisip na bukod sa mataas na estado ng pamumuhay nito ay may malambot na puso ito para sa ibang tao. Aaminin kong humahanga ako kay Stefano dahil sa ipinapakita nito. Bigla naman akong kinabahan nang binalingan ako ng tingin ni Stefano at binigyan ako ng isang magandang ngiti. Hindi ko akalain na mararamdaman ko pa pala ang ganong klase ng feelings para sa isang lalaki. Ang akala ko kasi ay hindi ko na mararamdaman na magmahal ulit pagkatapos ng nangyari sa amin ni Tobias. O kung magmamahal man ako, ipinangako ko na sa sarili ko na hindi ko na ibibigay ang 100% ng lahat sa akin. Nagulat naman ako nang lumapit sa akin ang batang si Anthony at kinalabit ako. Lumuhod naman ako para magpantay ang mga mukha namin ng bata. Sa tansya ko ay nasa 8 taong gulang na ito o kung hindi man ay biktima ng pang-abuso. Thank you, Kuya Raven, sabi ng batang si Anthony. Masarap po ang cupcake na gawa nyo. Sana po makatikim ako ulit, sabi nito. Matapos itong magsalita ay tumakbo ito pabalik sa kinauupuan niya kanina. Natulala naman ako. Masaya na ako sa simpleng pagbibigay ko ng mga tinapay sa mga batang nasa pasyalan. Pero ng mga oras na yon ay kakaibang kasiyahan ang nararamdaman ko. Sa sobrang saya ay halos mangilid ang mga luha ko. Ganon pala ang pakiramdam, no? Kapag tumutulong ka ng bukal sa kalooban mo. Dapat may partner ang prinsipe natin, di ba mga bata? Narinig kong sabi ni Stefano na sinabayan naman ng palakpak ng mga bata. Pero dahil walang prinsesa, ang magiging partner muna ni Kuya Raven ay akong gwapong prinsipe. Sabi pa nito sabay hila sa akin patayo. Pagkatapos ay yumukod pa ito na parabang prinsipe. At para sa ikatutupa ng mga bata, ay yumukod din ako bilang prinsipe. Hindi ko akalain na magiging masaya at memorable ang araw na yon para sa akin. Hindi lang dahil sa napasaya ko ang mga bata, kundi dahil kasama ko si Stefano. Makalipas ang ilang araw, huminga muna ako ng ilang beses sa malalim na paraan at saka ko tuluyang inihakbang ang mga paa ko papasok sa loob ng hotel. Ilang araw ko ding pinag-isipan ng mabuti ang bagay na ito bago ko tuluyang tinanggap ang alok sa akin ni Stefano at Lola Mallory.
Ang buong akala ko ay hindi ko bubuksan ang possibility na muling magtrabaho sa hotel na yon. Pero aaminin kong malaki ang naging impact sa akin malaki ang naging impact sa akin ang mga sinabi ni Lola Mallory. Kaya nga't heto na ako ngayon sa harap ng hotel at yun nga ang unang araw ko sa pangalawang pagkakataon. Ang usapan namin ni Stefano ay 1 buwan lang akong magtatrabaho sa hotel bilang pastry at pagkatapos ng event na gaganapin doon ay depende na raw sa akin kung mag-i-stay ba ako o hindi. Sa kabilang banda, nang malaman ng pamilya ko ang tungkol sa pagtanggap ko sa alok ni na Stefano ay mas excited pa ang mga ito kaysa sa akin. Mabuti na raw na makakaalis na ako sa 4 na sulok ng bakery ko at makakalabas-labas na rin daw ako kahit papaano. At himala rin na nagkusa ang magaling kong kapatid na siya na raw muna ang magbabantay sa bakery. At dahil may mga baker naman ako, kaya nasisiguro kong hindi mapapabayaan ang bakery. Isa rin sa kinatutuwa ng pamilya ko ay araw-araw ko raw makikita si Stefano. Sa isiping yon ay nakaramdam naman ako ng excitement. Mula kasi nang makasama ko si Stefano sa bahay ampunan na pinuntahan namin noong nakaraang araw ay naglahong parang bula ang lahat ng nararamdaman kong inis rito. Siguro, isa sa mga dahilan ay nakita ko kung paano talaga tratuhin ni Stefano ang mga bata at wala akong nakikitang pagkukunwari kay Stefano. At aaminin kong malaki ang naging impact ng bagay na yon para sa akin. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagtrabaho na may ibang kasama, kaya naman hindi ko rin maiwasan ang makaramdam ng kaba. Pagdating ko sa opisina ay nilapitan agad ako ng manager doon at ito na rin mismo ang nag-orient sa akin sa mga dapat kong gawin. Pagbukas ko naman ng magiging locker ko ay natigilan ako saglit nang may makita akong nakalagay roon na isang tangkay ng bulaklak ng rose at isang note. At dahil doon ay automatic kong napangiti ako nang mabasa ko ang nakasulat sa note. "Good luck on your first day, my dear." Sabi sa note habang nakasulat naman ang pangalan ni Stefano sa ilalim na bahagi ng kapirasong papel bilang tanda na sa kanya nga galing ang note na yon. Muli naman akong napahugot ng hininga at saka ko muling isinara ang locker ko. Pagkabasa ko pa lang sa note ni Stefano ay kumalma na agad ako at nawala ang kabang nararamdaman ko. Simpleng bagay lang ang ginawa nito, ngunit kahit hindi ko naman amin sa sarili ko, ay kinikilig ako. Nang araw na yon ay halos hindi ko naramdaman ang paglipas ng oras dahil abala ko sa trabaho. Unang araw ko pa lang pero marami na akong natutuhang techniques na pwede kong gamitin sa pagpapalago ng sarili kong negosyo. Itutuloy.